Ay, magandang gabi mga boss. Gulo-gulo nila, ha? Pero mukhang hindi nagtagumpay ang mga tulisan ni Digong, ha? Mga nakaitim pa mga walang iya, oh. Yung ginawa, oh. Sinunog yung ano ng container van, no? Gulong. Yung nasusunog ng motor ay mula doon sa mga bloke ng ito nga galing sa Center Isle, binabasag nila ay binabato naman nila doon sa nasusunog ng motor, no? Binasag yung Center Island, yung mga ano, yung binabato nila doon sa mga nasusunog ng mga walang yan, mga tulisan nga to, sabi na Tony Claire, ito yung mamaya. Ayan, at nagtatawag ulit itong mga rallyista na bumalik sa pwesto nila, no? At alin? Molotov para sa kurat. Mabuhay ang bansang Pilipinas! Well, anyway, kitang-kita nyo naman, hindi to rallyista. Mga tulisan to eh. Di ba? Kitang-kita nyo na wala silang gustong gawin kundi manira ng gobyerno. Mukhang gusto nilang pabaksakin ng gobyerno. At sino ba yung sanay sa mga ganitong klaseng mga pang-harassment at mga ganitong klaseng mapanira? Diba? So, sino ba ang gusto nilang iangat dito? At definitely doing a crime. Oo. Meron po ba kayo naiisip ngayon na grupo na maaring behind this? Because kanina po kausap natin si Miss Vicky Robles na doon sa ground. Sabi niya wala pa po silang alam kung sino yung mga grupo behind this. Ako personal, may naiisip ako, pero hindi ko pwedeng i-reveal kung sino yung nasa isip ko. Pero alam naman na... I-reveal ko na para sa'yo, Tony Claire. Si Duterte. Eh, wala namang ano eh. Ano ba gusto nila? Marcos resign para papalit si Duterte. Automatic si Duterte. Mga ano to. Dapat yung mga nahuli dito, Tony Claire, ano eh, imbestigahan talaga. Oo. Baka mga MPA na yung mga iba rito eh. Kasi nakatakip sila eh. Oh. Marami yung nahuli mga pre. Mga 20. Ha? Mga nakaitim, mga demonyo. Mga puwersang itim talaga eh. Tuloy natin kay Tony Claire. Tingin ko sino yung gusto magpabagsak sa Pangulo. At sino yung gustong iangat at mawala ang Pangulo dyan. At sino ang gustong pumalit. Pero hindi ako pwede mag-judge dyan. But still, ang ginagawa ng mga ito, hindi ito pagsasabi ng kanilang sentimiento. Mga tulisan to. So dapat dito, hinuhuli na to. Hindi kailangan... Si Atty. Claire. Hindi ito mga realista, mga tulisan to. Automatic mga tulisan talaga eh. Kasi nakatakip nga mga mukha eh. Maximum tolerance lang dito. Nakita natin yung mga kapulisan kahit binabato, wala pang ginagawa. Kasi yun ang gusto ng Pangulo. Maximum tolerance. Pero with this kind of actions, dapat tinuhuli na to. Pag nakatawid na ho ba ng tulay, ano ho ba ang mga defense deployments mechanisms po ng Malacanang kapag ganito po, ma'am? Siyempre, hindi ko masasabi to. Pero definitely, dapat pinoproteksyonan ng Pangulo, pinoproteksyonan. Hindi lang ang Pangulo eh. Kasi may mga inosenteng taong bayan na maaaring masangkot, ma-involve dito, madamay dito. So ito mga to, tinan nyo mga nakamaskara sila. Kung matapang sila, ilabas nila mukha nila. So definitely, dahil nakatakip ang mga mukha nila, masasamang mga elemento to. Ano po ba ngayon sa tingin niyo po ang gagawin ng Malacanang regarding this? Well, I think ako wala pang sinasabi sa atin kung anong aksyon ng Pangulo dito. But tingin ko ang DILG, ang PNP, hindi lang dapat na
mag-receive sila ng mga bato, binabato na sila eh. Oo. Meron ng nagaganap na pagsunog ng mga private property. Definitely, they are committing crimes at pwede sila ma-aresto anytime. Okay, so dun po sa mga kabubukas lamang po ng kanilang telebisyon, ang nangyayari po ngayon dyan sa Ayala Bridge ay yung mga rallyista ay nagbabato, 'di ba? Nagsunog po ng isang container van. Hindi lang po natin alam kung anong oras nagsimula ito. Pero as we speak, ito po ay ongoing yung pagbabato nila. Tulad nga po na nabanggit ni Yusek Castro, ang mga mukha nito, mga rallyista nito supposedly ay mga nakatakip. At hindi pa rin natin po alam sa ngayon kung sino ang grupo sa likod nitong panggugulo na ito. May flag sila na may bungo. Attorney Claire, yeah. Yes, Go po. good. Anything to add po dito sa mga nangyayari na gagawin ng Malacanang? Okay, taong bayan na. Di ba ayaw nyo na makasingit ang mga masasamang elemento na to? Dahil itong rally na to, supposed to be, itong protest na ito is against corruption. Hindi against the government, hindi against the president. So kumilos na po tayo, wag po tayong magmasid lang ng ganito. Kung sino man po ito mga nakatakip ang mukha na to, tulungan niyo po ang gobyerno, hulihin niyo na po mga yan. Marami namang nahuli ito, Atty. Claire. Kaya nasa gobyerno na ang hakbang kung paano nila i-interviewin itong mga nahuli na to. Ha? Kung sino ang nasa likod nitong mga demonyo na to. Diba? Tsak naman pipiyok yan eh. Kasi mga binayaran lang yan para maggaganyan yan dyan. Oo. Ha? Kaya palagi ko, yung mga nahuli, may 20 yung mga nahuli. O, diba? Aamin sila kung sino ang ang gumawa sa kanila at yan ang sinabi, manggulo kayo. Diba mga boss? To, ilang rallyista pinagdadampot ng pulis kasunod ng tensyon sa Mindiola. O. Arestado po yung mga hindi na po bata, no? Yung minor de edad kasi yung tinatawag na term kapag yung rescue po yung ginagamit na term kapag minor de edad. Karamihan po sa mga nakuha daw ay mga minor de edad. Yun po yung huling nabanggit ng NCRPO bago po sumiklap ulit yung tension dyan. Balikan na natin si Jessie, mukhang kaya. Kaya, Jessie? Ayan. Okay, Jessie. Hello, Jessie. Nakikita ka namin ngayon. Go ahead. O, yun na yun, mga friend. May mga na-aresto ha. Kaya yun na lang, yung mga na-aresto, dapat yun pitpitin yun. Tapos may mga minor de edad daw Titilaok yun, no? Magtitilaokan yun, sigurado. Eto, yung sa Davao, may rally. Itong kapal talaga mukha na itong mga to. Parang siraulo rin yung mga taga Davao, yun. Prayer rally, no? Ang mga taga-suporta ng pamilya Duterte sa Davao City. Bukod sa pagkondena sa korupsyon, hiling din ng mga taga Davao na pauwi na mula dahig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula Davao City, humingi tayo ng update. Wala sa kasama. Parang nasisiraan na rin talaga yung mga taga Davao. Ha? Pauwi na naman daw yung... Pero anyway, hindi ho lahat hindi ho lahat. At siguro baka kaya marami lang pumunta dyan kasi nga 100 baka raw, lechong baka ang ipakakain sa lahat ng sumama dyan. Tsaka 1 lechong buhaya. Ating si Hernel Tokmo. Hernel, mayong hapon, kamusta dyan? Jeff, katatapos lang ng interfaith o ecumenical prayer dito sa San Pedro Square sa Davao City nga na kinabibilangan ng mga Muslim, Kristiyano at katutubong mga lumad para yan sa Pray for the Philippines prayer rally na ginaganap ngayon dito sa lungsod ng Davao. Ang aktibidad ay pinangundahan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang mga lokal na opisyal. At hindi pa tiyak kung dadalo ba si Vice President Sara Duterte. Ang mga dumalo ay nakasuot ng kulay berde at itim na t-shirt. At bukod sa pagkondinahan sa kasalukuyang isyu ng katiwalian at korupsyon dahil sa mga flood control project. Mga ulol, kung nung panahon ni Duterte, bakit di kayo tibay ng Duterte, mga friend? Maski nabaliw, nakatapos ng 6 na taon. At hanggang ngayon, may naniniwala pa rin doon sa mga walang yang ito. No? Sila'y kurap O, di ba?
Aminado naman yung amo nila na kurap siya. Puta, anong klase? Puta na, kaya walang mangyari sa Pilipinas eh. Oo, mga pre. Pinagdarasal din ng mga taga-Davao ang bansa at ipanawagan na makulong ang mga managot sa korupsyon. Pero may hiling pa ang mga lalahok. Tanga, di pakulong ninyo si Baste, yung mga Duterte, ipakulong nyo, mga kung pala kayo, yun nalusubin nyo. 51 billion ni Pulong, hindi nga mapaliwanag kung nasa punta. Yung, confidential pa ni Sara Duterte, o yung ninakaw, nagkabaon-baon na nga yung Pilipinas dahil sa mga putang na mga amo nyo. Oo. Sa kilos protesta at ito ay papalaya na mula sa pagkakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap sa kasong crimes against humanity dahil sa war on drugs sa kanyang pamamahala noon. Malapiesta naman ang gaganaping pagtitibot dahil 100 lechon baka ang inihain para sa mga dadalo at ayon kay Sara Duterte ay magsisipin itong alay o sakripisyo. Asahan naman na mamaya ay ang mga pagdarasal pa at mga political speeches ng mga taga-suporta ng ilang lupat. Mga ulul talaga, no? Pagdarasal, ang puta ka na, minumura nga niya yung Diyos, gago. Ewan ko mga pre, buisit. Bakit ang maraming dumalo, 100 lechon baka ba naman? Kung totoo ha, ayun ako. Ulong na yan! Mga kurabot! Ulong na yan! Mga kurabot! Ulong na yan! Si Vice ganda talaga, oo. Alam nyo, bilib ako dito, sa totoo lang. Sa tao na to, si Vice ganda. Kaya lang, ayaw niyang pumasok sa politika eh. Kasi nga, wala naman kasi. May politika ba? Meron na miyembro ng LGBT. Diba? Meron pa nga, transgender, diba? Siguro to malupit ang banat ni Vice ganda rito, pero naniniwala ako. Lalaking lalaki, no? Yeah!
tingnan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang pikon at poot ng mga nanakawang Pilipino. Hindi tayo pwedeng kumalma. Hindi pwedeng iiyak lang. Hindi pwedeng magtitiis lang, hindi tayo kakalma. Hindi ko kayang maging magalang sa kanila dahil mga bastos sila. Mga salaula sila at mga baboy sila. Hindi natin kayang maging mabait sa kanila din walang yasi. Ano na? Lalaking lalaki ko si Vice Ganda sa mga oras na yan. Hindi pwede yung mabait ka at mabuting asal ka, hindi uubra sa kanila mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Kaya tama yan, sumigaw lahat ng galit! Dating ano rin kasi ito mahilig ko talaga. Aktivista kasi talaga yan si Vice Ganda. Hindi matatapos ang galit bukas! Iparirinig ang galit hanggang hindi makulong ang mga putang inang makulong! Hindi tayo pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng ilang taon, hanggang hindi sila nauubos. Walang mawawala sa atin kasi ubos na tayo. Kaya ang gagawin natin ngayon ay babawi na tayo. Ikulong ang mga magnanakaw. Para sa akin, hindi nga sapat ang kulong. Dapat patayin ang mga korap na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga korap. Para patayin ang mga magnanakaw, ikulong pati pamilya nila. Ng batas ang pamahalaan para ibalik ang death penalty. Pasensya na po, Father. Alam kong ayaw mo ng death penalty. Ipagdasal mo na lang ako. May pari po kasi na nandyan kasama sa rally na yan sabay hingi ng tawad si Vice Ganda. Pagdasal niyo na lang po ako, sabi niya. Ibalik ang death penalty para sa magnanakaw dahil ang magnanakaw, ang corrupt na public official, hindi ko natatawag na public, ang corrupt na politiko ay higit pa sa mga matay tao. Ang corrupt... Totoo naman, di ba mga boss? Tignan mo mga putang na yan. Nakatihaya sa pera mga hayop. Putang na, yung mga ninakawan nilang flood control, ang putang, grabe. Walang awa ho. Talagang dapat tama ang bitayin yung mga hayop na yan Pero mga friend pag ito dito, mamaya, magsasalita pa si Vice Ganda. The politician ay higit pa sa magnanakaw. Ang corrupt na politician, ang corruption ay higit pa sa terorismo. Ang mga terorista, namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan aatake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas walang pinipiling araw. Araw-araw nila tayong ninanakawan. At ang inaatake ng mga terorista, yung mga iba ang pananampalataya, iba ang paniniwala, ibang lahi. Pero ang mga korap, kapwa Pilipinong kalat ang ninakawan. Hindi tayo pwedeng sumuko lang ng ganito. Wala pong binabasa si Vice Ganda. Nasa nasa kanyang damdamin ang kanyang sinasabi. Hindi kagaya ni Sara Duterte. Ilang litanya lang, nabasa pa. Diba? Kaya, hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos. Marami nang naghahamon sa'yo, PBBM. Ba? Sa totoo lang mga friend, yung Kiss Escudero, yung mga nag-insertion na yan, Kiss Escudero, yung Saldico, yung Romualdez, yung Jinggoy Estrada,
basta lahat ng napatunayan na nagkamal diyan sa putang ng karumal-dumal na garapal na pagnanakaw sa kaban ng bayan, wala, lahat halos yan dapat kalaboso na yan. Lalo yung Jinggoy kung makadepensa, ang puta naman. Walang, maski yung Joel Villanueva, puta, grabe. Lahat sila sa totoo lang. Kaya paulit-ulit ako. Kailangan, tama sabi, PBBM, yung mga nakapaligid sa'yo, anuhin mo, Sus Mariosep, napakaraming pwedeng pakinggan na hindi nakapaligid sa'yo. Yan sila Ronald Llamas, Barry Gutierrez, Cielo Magno, Kim Minares. Lahat ng mga sinasabi niyan Justice Carpio. Doon ka makinig. Huwag ka makinig sa mga bulong brigade na nakapaikot sa'yo. Pahapahama ka niyan. Tignan mo. Kung tutuusin mo talagang kasalanan mo to Pinirmahan mo Matakin mo meron ng insertion, pinirmahan mo. Ilang taon na nagpakasawa sa pagnanakaw yung mga putang ng politiko na yan. Dahil pirma ka ng pirma ng budget. Ngayon, ayan, sunog na yan. Sa totoo lang, PBBM, kung hindi lang Duterte na masahol, parang namimili kung saan pupunta ang taong bayan. Kasi nga, pag ikaw ay natanggal, ang papalit, mas masahol pa sa'yo. Kaya, pero yun nga mga friend, dapat ang tira nitong mga rallyista na to, itong mga magnanakaw na to, na tumira ng tumira sa flood control project, pagkatapos yung Senado na hindi alam kung ano ibig sabihin ng forthwith, at higit sa lahat yung Korte Suprema, marami pang mga sangay ng gobyerno na hawak pa rin ng halimaw, ang takaming mga kasong isinasampa, natutulog lang sa Ombudsman, DOJ, Sandigan. Walang umuusad. Yung lang sinampa kay Sara Duterte grave threat sa pagbabanta sa buhay ni PBBM, sa kanya ito si asawa niya, saka si Speaker hanggang ngayon walang resolusyon na inilalabas ang Department of Justice kung may probable cause. Kasi once na nagkaroon ng probable cause, aaresto si Sara Duterte. Ayaw ng Department of Justice yata yung nangyari. Tuloy natin kay Vice Ganda. Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Direct to the point na yan, PBBM. Direct to the point na sinasabi ni Vice Ganda sa'yo, na talagang nakatutok naman ang mata ng tao sa'yo kung paano gagawin mo. Sa mga magnanakaw na to, madali ka naman magsalita na wala kayong sasantuhin. Kaya kamag-anak, hindi kami naniniwala na walang alam si Martin Romualdez sa mga nangyayaring yan sa Kamara. Siya Speaker hindi ba? Tsaka yung mga nakapaikot sa'yo, wala. Nakatingin kami sa'yo, Pangulong Bongbong Marcos, at inaasahan ka namin hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinasweldohan ka namin at inaasahan na tutuparin mo ang inuutos namin mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Totoo yun lahat yan magmula sa presidente hanggang sa janitor ng Malacanang, pasahod yan ng mga Pilipino.
taxpayers money ang naano itong mga ninanakaw eh. Oh. Napakayaman ng bansang Pilipinas. Napakatatalino ng tao. No? Bakit ngayon naging bobo? Diba? Ano ba? Diba? Ito. Ari Syoke. Tuloy. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Lusubin ang Senado, sara ang Kongreso, palitan lahat ng inappoint ni Digong sa gobyerno. Ganon ang dapat mangyari, vice ganda. Di ba? Tuloy. Kulong! Lahat ipakulong. Pawiin ang mga ari-arian. Pawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate, ibigay ang atay. Pati matay, i-donate mo lang, hindi nila kasi nga na hindi tayo pwede maawa dahil mga putang ina nila. Maraming salamat sa inyong lahat. Sasamahan natin kayo ng mamaya. Isa pa, putang ina nyo. Sobra na, tama na. Sobra na, tama na. Sobra na, tama na. Okay. Kung may Pero sa totoo lang mga friend, sa galit ng taong bayan sa nangyaring korupsyon na to, no? Kung may papalit lang, kung itong vice-presidente lang napapalit nito, kagaya ni Leni Robredo, mapapatalsik na po talaga yan si PBBM. Bakit? Pumirma nga siya, maski na marami na nagsasabi sa kanya na grabe ang budget na pinipirmahan mo, His Excellency. May mga insertion, mga ganun. Marami nang nagpapayo sa kanya, pero ang nasunod yung mga Wibulong Brigade niya. Pinirmahan niya pa rin. At palakpakan ang mga timawa at napapirma nila si PBBM. Yun na nangyari. Ha? Parang naalala ko tuloy nun yung ERAP. No? Akalain mo nakapirma ng absolute pardon si Manero. Napirmahan niya yun, napalaya si Manero. Ang gulo. Magulo ho ng mga panahon na yun. Binatigos ng katakot-takot si ERAP. Dahil yung Manero, yun yung pumutol sa ulo ng pare. Kinakain yung utak. Parang kanibal. Sabi ni nagalit si ERAP. Siguro natandaan ito. Pinahuli niya ulit si Manero. Kasi kinukusti siya bakit niya pinirmahan yung absolute pardon nito si Manero. Life imprisonment si Manero eh. Alam mo ang sagot ni ERAP? Hindi mo masisisi. Bakit? Alam nyo, sabi ni ERAP, ang mga dokumento, pag dumating na sa lamesa ko, hindi ko na halos binabasa yan, pirma na lang ako ng pirma dyan. Bakit? Sa dami ng matatalinong dinaanan yan, bago dumating sa lamesa ko, parang ang sinisi ni ERAP, yung dinaanan ng papel, bago nakarating sa kanyang lamesa. May katwiran naman, di ba? Bago dumating sa mesa ko, alam ko yan, yung mga dinaanan niyan, matatalino lahat yan. Dahil for signature ko na lang eh. Hindi mo wala ako sa isip ko yun. Dinakip ulit si Manero, pinahuli niya ulit. Kumakaway na si Manero eh. Laya siya eh. Uli balik siya ulit sa ulungan. Brother Relia Sisyo, shout out. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, kung kay Pinoy yang nangyayaring korupsyon, meron ng demanda at nakulong na ang mga dutae. Totoo yun, no? Pero ito, yun nga sabi. Sabi nga ni Vice Ganda, binabantayan ka raw ng Pilipino, PBBM, kung may maipapakulong ka dyan sa mga sabit na yan. Ang liwanag niyan, inamin ni Chis Escudero na merong nagbigay sa kanya na kontratista. Joel Villanueva.
Jinggoy Estrada, oh, marami, marami, oh. Pag walang nakulong dyan, at saka yung Diskaya, baka mabigyan mo pa ng witness protection, mailagay mo pa sa witness protection program yan. Boying Rimulya, mag-isip naman kayo. Kaya Tony Claire, meron na naman, Erlinda Aquino ulit. Ang laki ng takot ni PBBM sa mga Duterte. Ewan ko. Makise, shout out Magandang gabi po, Sir Rox. Sinabi niyang walang sinseridad kasi di kayo siniseryoso sa pag-impeachment sa'yo. Sana magpasalamat ka na lang sa ginagawa mong brat sa bansang Pilipinas. Neneng Enkito, shout out Neneng Enkito. Kalyado ni Digong ang mga mambabatas. Kaya nga Neneng ulit, hintay lang sir, puro mga Duterte ang mga senador. Ewan ko kay Bongbong. Jokiano, shoutout. Pusit, mas wala kayong sinseridad ng pamilya mo. Leche ka. Yawa ka. Galit si Jokiano. Jokiano ulit, Ikaw, Bongbong, pag mga dutae na ang usapan, wala kang sinseridad. Sara, itiko mo na lang yung bunganga mo, indot ka. Mainit ulo, Jokiano. Jo ulit, isa ka, Harry Roque bakla, tigil mo na yung ngak-ngak mo, umuwi ka na dito, ang ina mo. Rolando Salazar, shout out. Karox, akala ko kasaklapan ang inabot ni Digong. Yung pala, kapalaran. Totoo. Kalanit Baya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless Kalatni. Michael Edwin Mike, shout out, my friend. Rodelia Alpilor, Oo nga po, Sir Rox, may kakabalaghan din to si PBBM. May balita din na silang dalawa ni Lustay nakasa sila. Anomalyang nangyayari ngayon, nakakatakot na talaga baka magkakatotoo ang hula. Pag di naayos ni BBM, siya ang mapapatalsik. Lord, kayo na po ang bahala sa aming inang bayan. Salamat, Sir Rox. Ingat po tayong lahat and God bless po. God bless, Rodelia. Kalat ni ulit, Salamat, maraming salamat Kasani sa pag-topic mo sa mahal ko. Nanggigigil ako pag naririnig ko ang kanyang boses. Nahay ako nang wala sa oras. Maraming salamat ulit, Kasani, appreciate it. Ikaw naman, love na love mo naman yan. Tomboy yan Kalat nila. Sana may astig na flood control sa Apari nang hindi sila mapuruhan sa bagyo. Yun nga. Bless you all. At ingat kayong lahat dyan. Bukas pa yata pa rin Medyo may konting anggirin dito. Librado Lubigo, shout out. Hello, Karox. Sorry I'm late. I took my wife to the hospital. We are still in ER. Anyway, blessed morning, Karox, and to all warriors. Escape muna ako sa comment. God bless us all. Amen. God bless, friend Librado. Sana okay lang. We are praying for your wife po, sabi ni Marilo Pabian. Sana, Lord, ano niyo po ang asawa ni friend Librado. Nilo Fernandez, shout out Natumbok mo, Karox. Inutil ang gobyerno sa mga kaso ng mga Duterte. Yun nga Hinayaan nilang namamayagpag si Sara Lustay. Dapat pilayan yan para hindi makaabante. Si Sara ay latak ng lipunan. Totoo yan, Nilo Fernandez.
Kalat ni Baya ulit. Patuloy. Kung patuloy na patanga-tanga itong si paring Blenglong, malamang sa alamang, napupulutin na lang ito sa labas ng Malacanang. Wala talagang kwenta pag weak leader ang namumuno sa atin. Hanggang ngisi at ngiwi na lang tayo nito. Ngisi dito, ngiwi doon. Ayos. Ay, kalat ni. John Sanchez, shout out. Mister, sa totoo lang, totoo po bang may magaganap na malawakang baha power sa 21? Meron, ayun na nga. Alam nyo mga friend, yung mga tulisang pinadala mo digong, Sara, bitin, manipis, wala. Tsaka hindi yung ganyang klase ang pwedeng magpabagsak sa gobyerno kung ilang ang mga taong ipadadala mo. Masasaktan lang sila. No? Kayo na mga tanga, sunod kayo na sunod sa demonyo, mga ulul, yung naabot mo. Elizabeth Scare, shout out. Good evening, Sir Rox. Sana nga huwag makisalo itong mga DDS dyan sa rally bukas. At dyan dapat maging alisto ang lahat. Masipa ang mga kurap at huwag sana silang itamay si PBBM dito. May God bless us. Wala nangyari sa nila. Kalat niyo kami. Hi. Thank you, Lord. Mabuti na lang at hindi kami mahilig ni Kasani sa mga 14 na yan. Si Shabit. Oo, yun ang mga tilig ni Shabit. Wala kami kinalaman sa 14 na yan. Labas na kami ni Kasani sa mga bagay na yan. Friend, Shervin sa Peda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Analisa Apolinar, shout out. Sabi ni Tia Deli, blessed weekend to all warriors. Ganon din po sa iyo and family, Mr. Rox. Master Rox. Sa parehong malansa at masansang nasabi ko po today, Sir Rox, masasabi ko po mga walang kamatayang parehong buraot na parehong ipinanganak po na may Armalite po sa bunganga nung nagsabog po ng kabaliwan at katangahan ang langit. Pareho pong nakanganga at dilat na dilat po ang mga mata ng dalawang bugok na iklog nito, Sir Rox. Matagal na pong dapat nasa mental po ang mga ito, Sir Rox. Kaya puro baliw, puro virus lang po ng kabugukan ang pinalalagana po ng mga pesting yawa ng mga ito, Sir Rox. Nakakaumay na po at sobra na po silang sakit ng ulo, Sir Rox. Ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw na puro walang tamang direksyon. Totoo. Hoy, mga inutil na yawa, para nyo na awa, pwede ba ha? Lalo na itong si Madam Sayad. No? Mano ang tigil-tigilan mo yung kami niyang mga pautot mo. Ubod ng tapang ng bunganga mo, pero di ka naman makalakad ng wala kang gwardiya sibil na tagabantay. Kung tunay kang matapang at kaya mo talagang magpagurgur na buwang ka, ipakita mo tunay kang matapang at isa kang tunay na mandirigma. Wag yung puro ka na lang banat ng banat, puro bunganga yung ginagamit mo na yawa ka. Di mo kailangan ang bantay. Nakutakot, masyado kang spoiled brat. Spoiled brat. Matapang ka lang kasi buong batalyon palagi ang nasa likod mo. Nabisit ka. Matapang ka lang kasi sa connection mo. Pero sa tunay na laban, isa kang dakilang lampasot. Totoo. Dapat talaga pagbuhulin kayong dalawan niyang buhayang si Butanding Syoke, ihain sa litsyon at litsunin at itapon ang inyong mga abo sa West Philippine Sea. Mga leche, mga buisit, ano pa bang iniintay nitong aming si Mr. Blackjack ng Cavite? Hanggang ngayon po, di pa nalalambat at napapauwi itong pinutukan ng lintik na matching na ito na nagsampid na nasampid po sa bayan ng Dahig.
Isa ka pa, Sir Bonjing eh. Dapat sa'yo, pinipitik din sa tenga ng isang matinding pitik. Puro kuda. Kulang sa gawa. Pwe. Oo naman. Kababae. Bundo Cheng, shout out. David Alvin Mendoza. Good evening po, Karox. Tama po kayo. Wala pong sinseridad ang administrasyon ni BBM sa paggumagawa ng anomalya sa bansa natin. Hanggang expose lang. Kundi pa inisyuhan ng warrant of arrest si Digong ng ICC, malamang sa alamang hanggang ngayon. Ngayon po ay nagdadakdak pa din yun kay PBM. Totoo yan. Buti nga, binigay pa eh. Shelly Jaser, oh. Nag-aabang din ako ng rally na yan bukas, Karox. Ano ba yung BP ng Pilipinas? Sakit sa ulo ng mga tao. Buti nga sa'yo, Roque. Nasilaw ka kasi sa salapi. Hindi ka nag-isip ng tama. Sinayang mo ang talino mo. Kaya bagsak ka na ngayon sa selda. Hindi mo na ma-enjoy ang iyong yaman. Totoo yan. Dapat pati yan. Bentore, shoutout. Si Chabit, ang nakinabang ng husto ng panahon ni Marcos Sr. Baka pati itong panahon ni Digong, kinabang pa rin yan. Mary Lebron, shout out ha. Good morning, Sir Rox. Noise keeping at sigurado gagawa na naman ang DDS ng kanilang protesta para malito ang taong bayan. Pero sana pa rin successful ang protesta kontra korupsyon. In God we trust. Mukhang successful naman. Sumagot si 3J Siopo. Ako nga rin, no skipping ads, pero sa Rox, ang dami mong ads. Minsan, ang tatagal ng ads mo, kaya nagkikinig ako sa iyo sa iPhone ko eh. At laptop, para yung isa pwedeng skip, yung isa ng ads. Yung isa naman, tuloy-tuloy lang. Total, magkakaiba naman ang IP address. Sumagot si Mary, oh. Oo, minsan 30 minutes yung ads na salutin. Hindi ko ano. Bong Tuba, shout out ha. Huwag paniwalaan Marcos Duterte, parehong magnanakaw. Dapat mawala na mga dynasty. Sang-ayon ako sa iyo, Bong. Sumagot si 3J Shop. Hindi lang naman ang mga politiko ang dapat pagbawalan ng dynasty. Dapat pagbawalan din ang mga tao na bumoto sa mga dynasty na yan, tulad ng Tulfo Brothers sa Senado. Kundi ba namang isa't kalahating ewan? No? Kundi ba naman isa't kalahating ewan ang mga botante? Binoto parehong Tulfo. At sa Senado pa. Paulit-ulit naman ako, 3J Siop ka. Maghanap ka nga dyan kung merong gamot sa tanga. Dito sa Pilipinas talaga walang mabili. Romeo Calusa, shout out. Gandang gabi, Karox. Bukod itong katangahan na ito na sakit, tanganism virus, very communicable pa. Ang lakas makahawa. Diba, Harry Roque? Romeo Calusa, oh. Gandang gabi, Karox. Anong utak meron ito si Sara? Ganito ba ang gusto ninyong president? Halos lusawin na ang utak natin, lalo ng kabataan. Kung gusto niyo pang pagbabago, tandaan ninyo, nasa mga kamay natin ang pagbabago. Di ba, Garcia? Nasa kamay ba natin o nasa kamay ni Garcia? Romeo Calusa ulit. Ito pa, Karox. Siguro naman lahat tayo dito sa mga ka-warriors, lahat nakasubaybay sa bawat president. Marcos Apolacay, diktador daw sa panahon niya. Lahat puro kontra. Cory Aquino, malambot, kaya lahat ng oligarchs nagpiesta-piesta. Naghirap ang bansa, daming nakatira sa ilalim ng tulay. Fidel Ramos, puro benta at travel ang ginawa. Lubog ang Pinas, kaya ubos ang asset ng gobyerno. Era, wala rin pakialam kung bagsak na ang economy, nasira sa sugal, kasabwat si Atong Ang at Chabit. Gloria, isa rin kurap, bagsak din Pinas at unti-unting bumabaho ang Roas Boulevard. Noy, isa peto, dumami ang squatter at nakatira sa mga tulay, bagsak din ang Pinas. Duterte number 7, naging bara-bara ang nangyari sa Pinas.
Ngayon, daming na todas, piyesta-piyesta ang Fundinaria at St. Peter. PBBM, masyadong neutral sa pumumuno. Hayun, sinamantala ng mga kawatan, dami ng kaaway ni PBBM. Hayun, nabulabog ang sindikato, kaya kanya-kanyang lusot. Yun nga nangyari. Romeo ulit, itong sila kay Chavit na puro sabit ang pinagsasabi. Minsan mag-research ka nga, i-google mo para makita mo ang totoo, yung pinagsasabi mo. Kaya kay Amy pala, yung project na naka-allocate sa 2.5 billion para sa District 2, nakakontrata sa Diskaya. Bintang na walang basihan, may goodness na kay. Si PBBM at Sandro, ang tinutumbok mo agad. Bakit? Masama ba ang loob mo? Ba't hindi ikaw ang nakakuha ng project na yan? Itanong mo yan kay Amy. Why? Dahil ikaw ay naglalaway, Romeo ulit. Kung may asawa ang 14 anyos, dapat sa iyo, kasuhan ka ng child abuse. Yang ginagawa mo, hayok ka pala rin sa laman. Paluin kita sa ulo, maganda raw, malaking bulas daw, Maganda talaga yung asawa ni hindi masabing asawa, hindi nang pinakasalan ng Chavit Oo, pero pinag-aral niya. Ganda, artista yun. In-interview ni Chris Aquino nung Marilo Pabian, good morning po, tay. Blessed Sunday po sa atin lahat. Nawa ay maging sagad sa isip at puso, tablan ng konsensya nila na umayos ang mga ginawa nilang pangurakot sa kaawa-awang kalagayan ng ating bansa. Matigil na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nagresulta sa lugmok na kalagayan nating lahat. Gabayan mo po aming Panginoon na maiwasan ang mga may masamang intensyon na guluhin ang tunay na layunin ng pakikipaglaban sa napakalalang korupsyon in our country. God bless us and our beloved country. God bless Marilo Castro. Eddie Luna, shout out Friend Jun Lagon, Pastor, shout out. Sabi ni Friend Eddie, magandang gabi o araw sa'yo, Karox. Kahit yan si Baklang Roque, hindi pa napapauwi. Samantalang matagal nang nagnganga. Bakit puro salita ang butanding na yan? Ang mga sinasabi naman, walang kakwenta-kwenta. Nakakasira lang yan sa isip ng mga Pilipino. Salamat, Karox, sabi ni Eddie Luna. Eddie Luna ulit. Sana, Karox, yung mga abogado na nagtatanggol sa mga kriminal, makakulong din kung matalo sila at sa kliyente niya sa kaso. Hindi naman lahat, pero marami sa kanila, sabi ng iba, mga sinungaling. Kahit kitang-kita na may kasalanan at guilty ang kliyente niya, pilit pa din niyang pinalalabas. Yun nga, na walang kasalanan. Putangin ng mga yan. Nang dahil sa pera, ang masama, ginagawa nilang mabuti. Totoo yan. Wala lang akong oras Baka bukas sisingit ko sakaling hindi matuloy yung bagyo, no? Gusto ko nang mag-vlog tungkol dito sa problema ng... Alam mo, yung asawa ko, mga pre? Biktima rin ng korupsyon. Korupsyon ng kanyang kapatid na swapang, na ipinipilit niya na. Ay, nako. Bukas, abangan mo, Eddie Luna. Kung sakasakali, no? Maganda yung kwento, Maganda. Pag binablog ko yung hipag ko, sa umaga, Eddie Luna ulit. Karox, ang magaganap ng malaking rally, hahaluan niya ng mga tutayos po. Hinalo na. At iba dyan, hindi korupsyon ang ipaglalaban. Ang sisigaw ay ibalik si tutay. Yun nga, sa Pinas, sasakyan nila ang rally ng korupsyon. Mga tanga yung mga tutay na yan. Hanggang ngayon, hindi pa nagigising. Sana ayusin nila, at kung hindi, baka magka-martial law na uli. Sa totoo lang, mas maganda pa. Totoo. Deklara mo na, BBBM. Pahulin mo lahat, pati ang pinsan mo, si Dumades.
Oo. At kumpiskahin lahat ng ari-arian ng mga putang na magnanakaw, sabi nga ni Vice Ganda, no? Di luna ulit, oh. Si Kawatan, number isa ring kupal. Yan sa Senado, isa yan. Sa walang pakinabang sa Senado, kundi puro ngawayan. Mga magkakasama sina Escudero na walang silbi. Dapat yung mga yan, wala na sa Senado, wala namang naidudulot na tulong sa mga Pilipino. Totoo, tutulong niya mga hype na yan. Timawa yung mga. Di luna ulit, oh. Yung mga DDS na tutay, wala nang pag-asa yan. Nasa kampo na mga yan ni Satanas. Basta mga DDS, ni Dutay, bulok ang utak niyan. Ang iba, malasado ang utak. Totoo. Di luna ulit. Mga tanga din ng mga Pilipino. Dilawan pa din. Mga tanga. Kaya nga, mga gunggong. Erlinda. Lapesiros, shout out. Whiskey, shout out. Jakarta na, Karoks. Wala na silang takot. Binabalasubas na tayo, Karoks. Yun nga eh. Romeo ulit, oh. Itong si Bibi Sara, puro ngak-ngak, walang sense. Panggulo lang. Sa tingin ko dito, hindi matuyuan ng regla. Ito 100% yan. Kunatina Ilocano, uki agbas basa, uki agbas basa. Alberto Olaer, shout out, Karoke. Si Koopman, na abogado ni Digong Duterte, kailan siya naging Filipino citizen? Citizen ugaling Pilipino, Karoke. Ito nga, tanga eh. 3J Siopo. Si Rox, sa wakas, ngayon lang bumingo si Sarah Jing. Aba, totoo naman ang sinasabi niya na walang sinseridad si PBBM. Kasi bakit nga naman kasi hindi rin paimbestigahan si Pulong at ang 51 billion blood control project. Ito si BBM, oo. Mukhang exempted dyan sa investigasyon si Pulong. Yun nga. Tama ka, Sarah. Kaya kalampagin mo nga si BBM at kamo isama sa investigasyon si Pulong. Kaya nga, kumato kay Marcos nito, oo. Kaya hindi ko makakuha ang aman eh. Totoo lang, kung di lang kung gumono si Sara ang papalit, baka nasipa na ito eh. Oo. Alberto Olaero nito. Karoke, ang lahat ng katiwalian sa ating bansa kagagawa ng COMELEC sa pamamahala ni George Garcia. Mga kriminal, mga matay tao, baliw, bastos, mga politikong magnanakaw. Akalain mong nagkaroon tayo ng presidenteng mamatay tao na si Digong Duterte, Karoke. Yun nga. 3J Shop ulit, oh. Si Rox, kumusta naman ang rally? Success ba? Nag-rally din pala mga DDS pero nilangaw. Tinapatan ang rally sa Luneta pero butata pa rin ang mga DDS. Asan kasi si Harry Roque para mag-organize na successful maisog nila? Wala, manipis. Palagi ko yun, kinurakot na naman nung coordinator yung pera. Kaya ganyan lang ang nakuha ang mga tatanga-tanga. Mga kabataan pa eh. 3J Show pa ito. Alam mo, si Rox, kahit kailan walang sasabihin mabuti yan si Sara kay BBM. Kasi nga, gusto niyang mapatalsik si BBM para siya makaupo. Natural po, dada siya, pero ang totoo, siya itong salot ng bansa. Ito, tumatagal na salot siya, mag-ama na yan. Magutangin na. Hindi ko nga binuto yan, kako sa'yo. Ha? 3J Show po ulit, oh. Tawa-tawa. Si Rox, itong si Boy Dila, talagang ang kapal sa sobrang daldal. Akala niya safe na siya dahil wala daw sa GAA 2023. Yung sinasabi ni Hernandez sa 600 million flood control funds. Ang yabang, kala mo talaga nakalusot na siya, kaso sinopla siya ni Lacson. Sabi ni Lacson, wala talaga yan sa GAA 2023 kasi nasa unprogrammed fund. Aray ko po, booking na, lulusot pa. Boy Dila, mabuti pa mag-resign ka na lang. Yan pa isang problema, mga friend. Sabi nga ni Kim Inares, dapat yung mga nagre-resign na yan, hindi sila pinapayagang mag-resign yan. Dapat managot muna sila sa mga pinagnanakaw nila bago sila tanggalin, hindi resign. Oh.
Ilan na yung mga nagre-resign, tanggap sila, tanggap na, diba? Mission accomplished mga boss. Ginabi talaga ng todo, alas 10. Hanggang bukas pumuli. God bless. Digong. Gonggong. Ano yung pinagagawa ninyo? Nahuli tuloy yung mga tulisan mo. Dapat makapal. Ganun. Total, ulol ka na rin lang. Putang ina kayo. God bless mga boss. Good night. Dasal.